Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na si Danny, na pinapanood ang kanyang ama at kapatid na si Walter habang naghahagis at sumasalo ng bola. Ngayon ay turn na ni Danny, gusto ng kapatid niyang magpatuloy ng magpatuloy, pero iginiit ng ama na oras na ni Danny. Nagkaroon ng kaunting pagtatalo ang magkapatid, alam mo naman kung paano ang magkakapatid, pagkatapos ay inihagis ng ama ang bola kay Danny, hindi magaling sumalo si Danny, kaya tumalon ang kanyang kapatid upang saluhin ang susunod na bola. Tinawag ni Danny ang kapatid ng kung ano-anong pangalan at nag-walk out papasok ng bahay, sinundan siya ng ama at natagpuan siyang nagtatago sa dumbwaiter. Medyo kakaibang pangalan para sa ganoong klaseng gamit, kinausap siya ng ama tungkol sa paggamit ng ganoong klaseng salita at sinabi rin sa kanya na hindi masama na hindi siya marunong sumalo sa edad na 6. Ikinumpara ni Danny ang sarili kay Walter na 10 taong gulang, sinasabing mas magaling si Walter sa lahat. Sinabi ng ama na mas magaling siya sa piano, ngunit sinabi ni Danny na ayaw niya sa walang kwentang bagay na yon. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanyang silid at sinundan siya ng ama. Patuloy pa ring sinasabi ni Danny na natatalo siya ni Walter sa lahat, at sinasabi naman ng ama na espesyal siya at may pambihirang imahinasyon. Nasa kabilang panig ng pinto si Walter at palihim na nakikinig ng tanungin ni Danny kung mas magaling ba ang kanyang imahinasyon kaysa kay Walter. Sumagot ang ama, iba ka kay Walter. Tamang sagot, pare, gayunpaman, gusto sanang maglaro ulit ng football catch ni Walter, ngunit sinabi ng ama na kailangan niyang magtrabaho, lumalabas na hiwalay na ang kanilang mga magulang, at darating ang ina upang sunduin ang mga bata mamaya sa araw na yon. Ngunit batay sa reaksyon ni Walter, mas gusto niyang makasama ang ama kaysa sa ina. Palagi akong mama's boy, pumasok muli ang mga bata at muling nagtatalo. Napuno na ang ama at sinigawan silang dalawa, pagkatapos ay kumalma siya at sinabi na may mga araw na kailangan nilang sabay-sabay na mag-mature, at kailangan niyang mangyari yun ngayong araw. Nasa kanilang silid na ngayon ang mga bata at sinusubukang mag-isip kung anong laro ang gagawin. Sa totoo lang, si Danny lang ang nag-iisip habang si Walter ay sobrang walang pakialam. Tinanong ni Danny kung kailan naging napakasama ni Walter. Sinabi ni Walter na hindi siya masama, kundi lumaki na siya, ika-4 na baitang na may girlfriend na. Sa huli, pumayag din si Walter na maglaro ng army men kasama ang kapatid. Ngunit mabilis itong nauwi sa away at nasira ni Danny ang larawan ng ama kaya kinailangan itong umalis upang kumuha ng kapalit. Ngunit bago umalis, umakyat siya upang gisingin ang kanilang nakatatandang kapatid na si Lisa. Hiniling niyang bantayan ang mga bata, ngunit pag-alis niya ay bumalik agad si Lisa sa pagtulog dahil may date siya ng 8:00. Karaniwan, naglalaro ngayon si Danny ng video games at dumating si Walter upang patayin ito dahil bawal daw ang video games ayon sa ama. Nanood naman si Walter ng baseball at ayaw niyang ilipat sa SpongeBob na gusto ni Danny, kaya kumuha si Danny ng baseball at nagyayang maglaro. Ngunit tumanggi muli si Walter, kaya sinimula ni Danny na batuhin siya ng bola hanggang sa masyado niyang malakas na ihagis ito at hinabol siya ni Walter sa loob ng bahay. Nagtago si Danny sa dumbwaiter at nang makita siya ni Walter ay pinaandar niya ito pababa hanggang basement. Naglalakad-lakad si Danny sa basement at nang makarinig ng nakakatakot na tunog ay tumakbo siya palabas. Sa kanyang paglabas, nakakita siya ng lumang laro sa ilalim ng hagdan. Ang pangalan ng laro, Zathura, isang space adventure, parang Jumanji sa kalawakan. Dinala niya ang laro sa itaas at dahil walang interes si Walter, sinimulan niyang tuklasin ang laro mag-isa. Pinindot niya ang isang button at may lumabas na card. Hindi niya mabasa ang nakasulat kaya ibinigay niya ito sa kapatid. Ang nakasulat sa card, Meteor Shower, Take Evasive Action, at habang ipinapaliwanag ni Walter ang laman ng card. May nahulog mula sa bubong at tumagos sa kisame hanggang sahig. Nawala ang signal ng TV, nagsimulang manginig ang bahay at masira ang mga gamit sa sala, ang meteor shower pala yun, tumakbo ang mga bata at nagkubli sa furry place, bumalik ang TV, at akala nila ay tapos na. Ngunit isang napakalaking meteor ang bumagsak at winasak ang TV, at habang nangyayari ang lahat ng kaguluhan sa sala, si Lisa ay nasa kama sa itaas na may suot na headphones. Napansin ng mga bata na ang kaguluhan ay nangyari lamang sa sala. At nang tumingin sila sa butas sa kisame, napagtanto nilang nasa kalawakan sila. Binuksan nila ang pinto at nakumpirma ito. Dumura si Walter at lumulutang ang laway. Ang kanilang bahay ay literal na lumulutang sa outer space. Kinailangan nilang ipaalam ito sa kanilang kapatid, kaya ginaisang nila si Lisa. Itinaas nila ang bintana upang ipakita na nasa kalawakan sila.
Ngunit inakala niyang gabi na lang, ang iniintindi lang niya ay ang kanyang date na akala niya ay huli na siya. Sa wakas ay napaniwala nila siyang panuorin ang ginagawa ng laro. At sa pagkakataong ito ay walang dramatikong nangyari. Na-promote siya bilang Starship Captain at umusad ng 2 espasyo. Yun lang, alam mo na mangyayari yun. Hindi ba? Isinara ni Lisa ang pinto. Iniisip na binibiro lang siya. Ngunit sa susunod na turn, ang card ay nagsabi, Slipmate enters cryonic slip chamber for 5 turns. Boom, nagyelo ang banyo ni Lisa at siya ay nagyelo rin, parang si Elsa, gets mo? Haha, pasensya na. Kukuha sana si Walter ng apoy upang tunawin siya, ngunit iminungkahi ni Danny na basahin muna ang instructions. Paalala ito sa mga hindi nagbabasa ng terms and conditions. Ayon sa instructions, kapag sinimulan na ang paglalakbay, wala nang atrasan hanggang makarating sa Zathura. Kaya ipinagpatuloy nila ang laro. Turn na ni Walter. Ang card niya ay nagsabing sira ang kanyang robot. Nakita nila ang anino ng isang higanteng robot na papalapit, ngunit isang maliit na robot lamang ang lumitaw na nagsasabing, emergency. Nakakatawa, di ba? Hindi na nang magsimulang lumaki ang robot hanggang halos kasing tangkad na ng bahay. Tiningnan nito si Walter at sinabing, alien life form must destroy. Tumakbo ito patungo sa mga bata ngunit nakaiwas sila sa huling sandali at bumangga ito sa pader. Muli nitong sinabi kay Walter, alien life form must destroy. Sinabi ni Walter kay Danny na kunin na ang kanyang turn. Ngunit natatakot si Danny habang hinahabol ng robot si Walter sa buong bahay. Lumabas ito sa bintana, bumalik sa loob, at bumangga muli sa pader. Ngunit hindi ito tumigil, sobrang porsigido ng robot. Sa wakas, kinuha ni Danny ang kanyang turn at biglang gumalaw ng patagilid ang buong bahay, pati ang nagyelong kapatid. Ang card ay nagsabi na pumasok sila sa gravity field. Ang bahay ay nasa free fall, ngunit sa kabutihang palad ay nahulog ang robot pababa bago nito maabutan si Walter. Nang bumalik sa normal ang lahat, gamulong si Liz sa pababa mula sa banyo hanggang sa ibaba. Isinapanganib ni Walter ang kanyang buhay upang kunin ang kanyang sapatos mula sa robot, at hindi ko siya masisisi, Nikes yun. Ibinalik nila si Liz sa itaas at ipinagpatuloy ang laro. Na-promote si Walter bilang Fleet Admiral at umusad ng 4 na espasyo. Si Danny naman ay nawala ng gana at nagpunta sa kusina upang magluto ng mac and cheese dahil gutom siya. Nagkaroon sila ng isa pang pagtatalo, ngunit mas mahinahon na, nagkaintindihan sila. Sinabi ni Danny na gusto lang niyang tratuhin siya ni Walter bilang kapatid. Pumayag si Walter at nagpatuloy sila sa laro. Ang card ay nagsabi na binisita sila ng mga Zorgon, may narinig silang malakas na ingay at may gumagalaw sa labas. Huminto ito sa kusina at nagsimulang magpaputok sa bahay. Sinundan sila ng mga Zorgon kahit sa furry place. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Walter ang kanyang turn at ang card ay nagsabing, reprogram. Ngunit hindi nila alam ang ibig sabihin. Sinubukan pa niyang ipakita ang card sa Zorgon, walang epekto. Si Danny naman ay kumuha ng turn at ang card ay nagsabing iligtas ang isang stranded na astronaut. Dumating ang astronaut, sinira ang pinto. Ngunit mabait siya. Tinuruan niya si Walter na huwag basta-bastang isuko ang kanyang kapatid. Tinulungan niya silang lutasin ang problema sa Zorgon sa pamamagitan ng pagtatago ng buong bahay, pinatay ang mga ilaw at apoy. Gumana ito, sinunog niya ang sofa ng ama at itinapon sa kalawakan upang iliga ang mga Zorgon. Hitseekers pala ang mga ito. Matapos malutas ang problema, nilimas ng astronaut ang laman ng ref, kinausap siya ni Walter bilang Fleet Admiral at pinaalis siya. Ngunit walang epekto. Lumalabas na Fleet Admiral din pala ang astronaut. Sinabi ng astronaut na si Danny lang ang maaaring magpaalis sa kanya dahil siya ang nag-spin. Pinili ni Danny na manatili siya. Nagkaroon muli ng pagtatalo ang magkapatid at inakusahan ni Walter si Danny ng pandaraya. Nang ilipat ni Walter pabalik ang piraso ni Danny, lumabas ang card na nagsabing, caught cheating, automatic rejection. Sinipsip si Walter palabas sa kalawakan ngunit nailigtas siya ng astronaut. Nagpatuloy ang laro at matapos ang 5 turn ay natunaw si Lisa. Binuksan niya ang heater, kaya bumalik ang mga Zorgon. Hindi niya alam ang nangyayari, ipinagpatuloy ng mga bata ang laro. Nakakuha si Walter ng wishing card ngunit sa halip na mag-focus ay muli niyang inaway si Danny. Tumakas si Danny at lumitaw ang shooting star, humiling si Walter ng signed football. Mas mabuti na yun kaysa mawala ang kapatid, ngunit bakit hindi niya hiniling na matapos na ang laro? Ikinwento ng astronaut ang kanyang nakaraan, humiling siya na hindi sana ipinanganak ang kanyang kapatid at naipit siya sa laro ng 15 taon.
Napagtanto nila na hindi maaaring laruin mag-isa ang ilang laro. Bumalik ang mga Zorgon at kinuha ang laro. Sinubukan nilang ibalik ang mga ito gamit ang init. Nagkagulo si Lisa at doon niya nakilala ang astronaut, mukhang 9 love pa siya. Nagplano silang kunin muli ang laro gamit ang dumbwaiter, si Danny ang bumaba. Bago bumaba, nagkaayos ang magkapatid, ngunit nasira ang dumbwaiter at nahulog si Danny. Nakuha niya ang laro mula sa Zorgon ship kahit babala ng astronaut. Tinugis siya ng mga Zorgon, ngunit nailigtas siya ni Walter. Bumalik ang robot at winasak ang mga Zorgon. Nagpatuloy ang laro, nakakuha muli si Walter ng wishing card at humiling na maibalik ang kanyang kapatid. Lumitaw si Danny, na nagpapakitang si Walter ang astronaut sa hinaharap. Nag-merge ang dalawang Danny at bumalik ang lahat sa normal. Kinailangan lang nilang makakuha ng 10 upang manalo. Nakakuha si Danny ng 1, ngunit umusad ng 9, nanalo sila. Lumabas ang card, game over, thank you for playing. Biglang nasipsip si Lisa at si Walter sa black hole, sumigaw si Danny, at bumalik silang lahat sa bahay na parang walang nangyari. Bumalik ang ama at masaya siyang nagkakasundo na ang mga anak. Dumating ang ina upang sunduin sila. Nangako silang hindi na ito pag-uusapan muli. Bago magdilim ang screen, may bisikletang nahulog mula sa langit. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.